Eto na nga ba ang pinakamurang flagship phone ng 2025? Grabe, Snapdragon 8 Elite na may 2.6M on Tutu score. Kaya siguradong pang malupitang gaming, walang iba kundi ang Poco F7 Ultra. Ang tanong na lang, worth it ba o may mas solid pang choice? Yan ang alamin natin. Meron tong 6.67-inch OLED, 120Hz refresh rate, 526 ppi at 3200 nits. Pagdating sa chipset, gumagamit to ng pinakabagong Snapdragon 8 Elite on Tutu score na around 2.6M, Android 15, 12GB RAM at 256GB UFS 4.0 storage. Pagdating sa gaming, sa Genshin Impact, naka-highest setting at 60fps. Kapag nasa battle na, ang pinakamababang FPS na na-record ay nasa 37, pero bumabalik agad dyan sa 50 plus kaya walang noticeable lag. Ang average FPS ay nasa 55 at kahit medyo matagal ang gameplay mo, umabot lang ng 40 degrees Celsius. Kaya masasabi nating hindi siya mabilis uminit. Sa PUBG, naka-highest settings din at consistent ang FPS sa 115 to 120. Kadalasan nasa 115 ang FPS kaya super smooth ang gameplay lalo na sa fast-paced action. Walang frame drops kahit sa intense gunfight. Sa CODM, walang magiging problema. Stable sa 115 to 120 FPS at ang average FPS ay nasa 119. Kaya perfect ito sa mga competitive gameplay. Sa COD Warzone, naka-highest settings din at naglalaro ang FPS sa 60 to 110. Although hindi stable ang FPS, ang average FPS ay nasa 69 at kahit na intense battle, smooth pa rin ang movement at aiming. Wala ding bigla ang stutter o lag spike kaya playable pa rin kahit sa high settings. Ngayon naman sa Wuthering Waves, naka-highest settings din at stable sa 56 to 60 FPS. At ang average ay naglalaro sa 57. Overall, sa lahat ng games na to, smooth ang gameplay kahit naka-highest settings, walang major FPS drops at hindi rin mabilis uminit. Ngayon, pag-usapan na din natin sa ating tech board kung anong naging improvement ng Snapdragon 8 Elite kumpara sa sinundan nitong chipset na Snapdragon 8 Gen 3. Una, mas mataas na ang clock speed dahil meron tong 4.3 GHz kumpara sa 3.3 lang. Ibig sabihin, mas mabilis mag-process ng data ang chipset nito kaya mas swabe ang gaming, mas mabilis ang pag-edit ng videos at mas responsive ang AI features tulad ng voice recognition at image processing. Pangalawa, mas efficient, meaning kahit mas mataas ang clock speed, hindi ito madaling uminit at mas matagal malobat. Pangatlo, mas malakas na ang GPU. Ang Adreno 830 ay isang malaking jump mula sa Adreno 750 ng Snapdragon 8 Gen 3. Kaya asahan mong mas mataas ang graphics performance nito at mas maganda para sa high FPS gaming. Sa madaling sabi, mas mabilis, mas tipid sa battery at mas powerful ang Snapdragon 8 Elite kumpara sa nauna nitong version. At dahil dito, kaya mas swabe ang gaming, mas responsive ang AI features at mas future-proof ang performance para sa mga demanding na task. Pagdating sa camera, naka 50 megapixel main with OIS, 50 megapixel telephoto, 32 megapixel ultra-wide at kaya mag-video recording ng 8K at 24 FPS. Dagdag mo pa ang 20 megapixel selfie shooter. Sa battery, may 6,000 mAh, 120 watts charger at kayang ma-fully charge sa loob lang ng 30 minutes. Meron ding 50 watts wireless charging. Sa iba pang features, naka Dolby Atmos, stereo speakers, Snapdragon sound at IP68 dust and water resistance. So eto na nga ba ang pinakamurang flagship phone ng 2025? Well, depende sa magiging presyo. Pero ang Snapdragon 8 Elite 2.6M on Tutu score, ultra smooth gaming at hindi mabilis uminit, walang duda, beast mode to. Kung ilalabas to sa presyong mas mababa kaysa sa ibang flagship, sulit na sulit. Kaya abang-abang tayo kung magkano ang final price, baka eto na ang next gaming king. Ilalagay ko na lang sa description once lumabas na sa online store kaya check mo na lang dyan. Mawaring kami ng FB group na smartphone tips. Dito i-guide ka namin para piliin ang best smartphone para sa budget mo. Plus kami na din ang maghahanap ng discount at trusted store online. Again, exclusive lang to sa mga bumibili online at gusto ng discount. By the way, ginawa ko nga pala ang Tekino dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap nang mamili. Kaya dito sa channel kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.